Ito, tungkol dito naman sa kay Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, hindi niya raw matutolerate ang korupsyon. Ang mas eksaktong sinabi niya ni Martin Romualdez, sabi niya, the House of Representatives, the House of the People will never condone corruption. Yun. Hindi raw makukondone o mahahayaan ng House of Representatives ang korupsyon. Okay naman yun. Sabi niya pa, I fully support initiatives for independent scrutiny and fair prosecution to ensure that those who betray public trust are held accountable under the law. Okay, susuportahan niya daw na yung mga sumisira sa tiwala ng publiko ay mapapanagot. Mapapanagot sa ilalim ng batas. Okay, ito na. Yung dating Appropriations Committee Chair mo, si Saldico, ang daming kontrobersya ngayon na kailangan niyang sagutin. Ang dami niyang kailangang ipaliwanag. Kaya lang, anong nangyari? Ayun, pumunta ng Amerika, ikaw yung nag-approve nun. Bakit mo inapprovean? Masyado na bang emergency yung medical treatment na kailangan niya? O hindi maiwasan ngayon ng mga tao na mag-isip na pinatakas para hindi na maimbestigahan sa Kamara. Kasi talagang ini-insist nila Congressman Erese na dapat mag-appear si Saldico at si Grace Poe para maipaliwanag yung mga nangyaring insertion sa BICAM. Tapos pinaalis mo, Speaker Martin Romualdez. Hindi maiwasan yung ganun. Kaya maganda sana yung sinasabi mo na dapat hindi ikondon ang korupsyon. Dapat sino man na dapat magpaliwanag o dapat managot sa ilalim ng batas ay dapat managot. Pero ito na nga. Ito, imahe na ng Kamara ang nakasalang dito. Yung integrity na ng Kamara ang nakasalang dito. Talagang nagdududa ang maraming katanungan ang publiko doon sa nangyaring mga insertions sa BICAM. Lalo na sa 2025 budget. At si Saldico lang makakasagot nun. O bakit hindi siya humaharap? Kung talagang hindi mo kinukondon ng korupsyon, hindi mo to hahayaan. Sasabihan mo pa nga si Saldico. Sabihin mo, Congressman Saldico, pasensya na, kailangan sagutin mo yung mga tanong na yan. Wala naman tayong tinatago, harapin mo. Hindi mo dapat iwasan yan. Kasi tayo ang masisira sa Kamara niyan, ditong House of Representatives, the House of the People. O sana ganun. Pero bakit? Bakit ganun? Parang hindi naman makita ng yung katotohanan dun . Hindi makita. Parang pinoprotektan. Kahit sila Congressman Benny Abante, sila Congresswoman Garin, pinoprotektan si Saldico. Hindi naman ganun ang gagawin nila Benny Abante sa ni Garin kung walang utos sa'yo bilang speaker ng Kamara. At saka dapat sa mga pagkakataong ito, naririnig din si Speaker Martin Romualdez na nagsasalita. Kaya lang parang lahat paiwas. So paano nyo ngayon makukumbinsi ang taong bayan na nilalabanan, hindi nyo nga ikukondon ang korupsyon? Paano nyo makukumbinsi ngayon ang publiko na papanagutin nyo ang lahat ng ang mga dapat managot? Ganitong nangyayari. Kaya nakakalungkot . Kaya ang tiwala ng publiko dyan sa mga investigasyon na ginagawa nyo, wala. Hindi ganun lubos ang tiwala. Paano magiging mapapanagot sa korupsyon? Hindi nga maimbestigahan. Hindi nga nababanggit ang mga politiko, mga kongresista na nasa likod ng mga proyektong ito. Hindi naman pinapangalanan . Dapat pangalanan. At pagkatapos ng pangalanan, magpaliwanag siya. Anong nangyari dyan sa pinopost mong proyekto? Doon lang makikukumbinsi ang sambayan ng Pilipino na seryoso ka nga sa pangako mo bilang speaker na hindi mo ito-tolerate or ikukondon ang korupsyon. Yun. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.